Magandang araw po sa nakakanood ng video nito. Ako po pala si Aaron S. Rose. Topic na for our devotion ngayong araw na ito ay pumapatungkol na kay Prophet Micah. At kung ating mapapansin doon sa nakaraan nating devotion ay pumapatungkol yan kay Isaiah. So si Isaiah ay nag-prophesy at naging propeta sa apat na naging hari sa Southern Kingdom. At syempre, ang kasabay niya walang iba kundi si Prophet Micah. Si Isaiah sa Jerusalem siya, nangangahulugan din sa templo siyang focus. Pero ito naman si Micah, si Prophet Micah ay pumapatungkol naman sa Northern Kingdom, Samaria, at nagbababala din siya, nagpo-prophesy din siya sa mga lalawigan ng Israel. So mabasa natin ang ating devotion sa Micah chapter 2 verse 1 and 2. Sabi dito, "Woe to those who devise wickedness and work evil on their beds. When the morning dawns, they perform it because it is in the power of their hand." So dito ay sinasabi ni Prophet Micah na kahabag-habag yung mga tao na gumagawa ng kasamaan na iniisip pa bago matulog, at yung mga gantong corruption sa bayan ng Israel ay nangyari din naman sa ating bansa Pilipinas, kaya ano man yung nangyari dito ay nakaka-relate din tayo, at alam natin kung ano yung nakakasakit sa ating damdamin. At syempre ang ating Diyos ay holy siya, ayaw niya ng mga ganyan, ayaw niya ng mga suhol, ayaw niya ng mga corruption na tinatawag. Kaya ang Diyos ay against pagdating dito, at ang corruption ay pumapatungkol ito, ine-exploit nito yung mga weak, yung mga maliliit na mamamayan sa isang bansa. Kumbaga pinagsasamantalahan yung mga mamamayan sa pagbabayad ng mga tax, nilalakihan, pero napupunta lang sa wala, so napupunta lang sa bulsa ng mga leader. At syempre sabi nga sa Micah chapter 3 verse 1, "And I said, hear you heads of Jacob and rulers of the house of Israel, is it not true for you to know justice, you who hate the good and the love the evil, who tear the skin from off my people and their flesh from off their bones." So dito ay ating makita na ang corruption talaga ay tinitwist nito yung justice ng ating Panginoon, na kung saan dapat ang patas yung distribution sa bayan, pero ang nangyayari napupunta lang sa kapakanan ng mga namumuno. At itong leadership na to na pinapatungkulan sa Micah, tinitwist nito into personal gain, at ganyan nga yung nangyari sa bayan ng Israel, na kung sino pa yung mga namumuno, kung sino pa yung namamahala, ay sila pa yung nangungurakot at nagkumukuha ng kaban ng yaman. So dapat tayo maintindihan natin na tayo ay ang ating Diyos ay nandyan para sa atin. Handa niya tayong tulungan sa ganitong mga sitwasyon ng ating buhay, at kailangan lamang natin na magtiwala sa Kanya. At syempre ay manalig tayo sa Kanya, dahil ano man yung mga nangyayari sa ating bansa ay kontrolado niya pa rin yun, at under pa rin yun ng Kanyang soberanya. So ito lamang po ang ating devotion. Maraming pong salamat.